Talagang sinampalatayaan ako na pagsisisi ng Diyos. Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawa ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Sumasa inyo pong muli ang programang ito sa Liwanag ng Katotohanan. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng programang ito. Nawa po ang ganitong programa ng Iglesia ni Cristo ay makatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin na po natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Olongapo City sa Distrito Eklesyastiko ng Zambales South. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Richard Ramos. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Richard Ramos, miyembro po ng Iglesia ni Cristo dito sa lokal ng Olongapo City sa distrito ng Zambales South. Ako po ay isang retired na US Navy at ang aking may bahay po ay si kapatid na Benilda Ramos. At meron din po akong anak na isang regular na manggagawa sa banal na ministeryo. Bago po ako naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ako po ay isang masiglang kaanib ng Iglesia Katolika na dumating din po ang panahon na ako ay naging isang sakristan. At sa mga panahon po na yon, ang aking pong tungkulin bilang sakristan ay assist po sa mga pare sa panahon ng mga pagmimisa nila. Ganun din po, patuloy din po akong naniniwala noon at tinutupad ang mga gawain na pinaniniwalaan po ng bawat miyembro ng Iglesia Katolika, katulad po ng pagrorosaryo at ganun din po sa dalo rin po ng mga kapistahan, pagpaparangal po sa mga kinikilalang santo at mga banal na tao sa loob ng Iglesia Katolika. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng mga kasama ko po noon sa aking unang trabaho na pawang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na masigla at puno po ng pagmamahal ang kanilang pag-iimbita sa akin sa maraming pagkakataon. Hindi po naging madali sa kanila dahil hindi po kaagad ako tumugon sa kanilang pag-imbita. Pero kalaunan po dahil po sa kanilang pagpupursige, pinagbigyan ko po sila at nakadalo po ako, hindi po sa una, hindi po sa mga pagdodoktrina, kundi po sa pagsamba. At nakita ko po sa pagkakataong iyon, ang pagkakaiba po ng pagsamba sa Iglesia ni Cristo kumpara sa pagdalo ng misa sa Iglesia Katolika. Ang aral na nakatawag pansin po sa akin ay ang kautusan na ang tunay na Kristiyano na ang sinusunod ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang isa sa mga utos ng ating Panginoong Jesucristo ay ang pumasok sa kanyang katawan na ang katumbas ay ang pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya nang mapakinggan ko po ang aral na yon, nagsuri po ako at patuloy na masusi na pinag-aralan ang mga aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo at dumating po ang panahon na tuloy-tuloy po na naliwanagan ang mga maraming katanungan sa aking isipan. At ganun din po, unti-unti po, iba po ang aking naramdaman na patuloy po na sumampalataya ako na ang kaligtasan po ay nasa loob lamang po ng Iglesia ni Cristo. Ako po ay nabautismuhan sa lokal ng Olongapo City, distrito po ng Zambales, noong pong April 13, 1990. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at ako po ay natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil po alam ko sa
pagtawag na yon, nakasalalay po ang aking kaligtasan. At buong puso po akong naniniwala at sumasampalataya na dito lamang po sa loob ng Iglesia ni Cristo, matatamo ang tunay na kaligtasan. Pinapangako ko po sa ating Panginoon Diyos, ako po at ang aking sambahayan hanggang kami po ay nabubuhay at ipinagkakaloob po sa amin ng ating Ama ang pamamalagi sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami po ay mananatili. Kami po ay patuloy na maglilingkod at susunod po sa mga kautusan na aming natanggap. Ganun din po ang pagpapasakop sa pamamahala na itinalaga po ng ating Panginoon Diyos na alam namin na siya po ang patuloy na magiging kasangkapan upang po patuloy kaming magabayan sa tamang paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, marami pong mga tao sa ating panahon ang nagpapakilala na sila raw di umano ay mga Kristiyano. Subalit, pagka ang Biblia po ang ating sinangguni, sino nga po ba ang ipinakikilala ng banal na kasulatan na mga tunay na Kristiyano? Pakinggan nyo at ganito ang mababasa natin dito po sa unang Juan. Sa 2 ang talata po ay 4. Dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin. Pakinggan ninyo ito. Maaaring sabihin ng isang tao, ako ay isang Kristiyano. Ako ay nasa daan patungo sa langit. Ako ay na kay Kristo. Ngunit, kung hindi naman niya ginagawa ang iniuutos sa kanya ni Kristo na gawin niya, siya'y isang sinungaling. Batay po sa patutuo ni Apostol Juan, ang mga tunay na Kristiyanoan niya, sila ang mga ginagawa o sinusunod ang mga ipinag-utos ng ating Panginoong Sukristo na kanilang gawin. Hindi po ba? Kaya nga ang tawag ay Kristiyano sapagkat sila ay mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kaibigan, yung mga nagsasabi po na di umano sila raw po ay Kristiyano, subalit ayaw namang sundin yung ipinagagawa ng ating Panginoong Sukristo, ano po ang tawag sa kanila ng mga apostol? Ang sabi po sa talata na ating binasa, ngunit kung hindi naman niya ginagawa ang iniuutos sa kanya ni Kristo na gawin niya, siya'y isang sinungaling. Alam natin, ang bahagi ng sinungaling, hindi po sa pagmamana ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan, kundi sa tiyak na kapahamakan pagdating ng araw ng paghukom sapagkat sila po'y ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy. Bakit nga po ba napakahalaga mga kaibigan na masunod natin ang ating Panginoong Sukristo? Ano po ba ang biyayang nakapaloob kapag ka ang isang tao nagawa niyang sundin yung ipinagagawa ng ating Panginoong Sukristo? Na ito nga po ang kahayagan na siya ay kabilang doon sa mga tunay na Kristiyano. Pakinggan niyo at ganito ang mababasa po nating nakasulat dito po sa 1:5. Ang talata po ay 24, mismong pagtuturo po ito ng ating Panginoong Sukristo. Pakinggan niyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Batay po sa patotoo mismo ng ating Panginoong Sukristo, silaan niya na dumirinig ng kanyang mga salita, sinampalatayanan nito, silaan niya ay may buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga po na mapatunayan muna ng isang tao, talaga nga bang nasunod na niya kung ano yung ipinagagawa ng ating Panginoong Sukristo. Ano nga po ba yung sinabi?
at itinuro ng ating Panginoong Sukristo na dapat gawin ng tao kung hinahangad niya na siya ay mapabilang doon sa mga magtatamo ng kaligtasan. Pakinggan nyo at ganito ang pagtuturo mismo ng ating Panginoong Sukristo dito po sa 1 Gs ang talatay 9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ito po ang sinabi mismo ng ating Panginoong Sukristo na dapat pakinggan at gawin ng mga taong nag-iibig maligtas. Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, ako anya ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa Kanya ay tiniyak ng ating Panginoong Sukristo, maliligtas sila. Kung inyong napansin, binibigyan ng ating Panginoong Sukristo ng pagkakataon ang lahat ng mga taong nasa labas pa noong pintuan para makapasok sa ating Panginoong Sukristo na siyang ang pintuan para magtamo ang tao ng kaligtasan. Ang tunay na Kristiyano po, nakinig at sumusunod sa sinasabi at itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang isa nga po sa mga itinuro ng ating Panginoong Sukristo, ang pagpasok sa Kanya bilang pintuan. Paano natin makikilala ang mga taong pumasok sa Kanya bilang pintuan? Hayaan nating Biblia rin po ang magpaliwanag. Dito po sa 1 Korinto 12:27, dito po sa isang saligang Bibliang Ingles, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan ninyo. Ngayon, kayo ang katawan ni Kristo at mga kaanib ang bawat isa. Ito po, mga kaibigan, ang ikakikilala sa mga taong tunay na pumasok sa ating Panginoong Sukristo. Ang sabi po sa talata ng Biblia, kayo anya ang katawan ni Kristo at mga kaanib ang bawat isa. Kaya sila po ay naging kaanib o miyembro nung katawan na binabanggit dito ni Apostol Pablo. Alin po kaya ang katawan na tinutukoy dito ni Apostol Pablo na dito naging kaanib o naging miyembro ang mga taong pumasok sa ating Panginoong Sukristo? Dito po sa Kolosas sa 1, ang talata po ay 18, pakinggan po ninyo ito. At siya, ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan po na tinutukoy, na doon matatagpuan ang mga tao na tunay na pumasok sa ating Panginoong Sukristo. Doon sila naging kaanib o naging miyembro. Walang iba kundi ang iglesia na katawan niya ng ating Panginoong Sukristo, at ang ating Panginoong Sukristo ang pinaka-ulo nito. Paano po ba tinawag ng mga apostol ang iglesyang ito na pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa Roma 16:16, ganito ang ating mababasa, pakinggan ninyo. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ang pangalan po ng nag-iisang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya ang mga taong tunay na nakinig at sumunod sa sinabi ng ating Panginoong Sukristo na pumasok sa Kanya bilang pintuan, sila po ay naging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Kaya nga po, batay na rin sa patotoo ng banal na kasulatan. Ano po ang biyayang matatamo ng mga taong napaloob, naging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo? Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa po nating nakasulat dito po sa Hebreo 12:22 hanggang 23. Dito po sa isang saligang Bibliang Ingles, sa pagkakaliwat na rin po ito sa wikang Pilipino, pakinggan po ninyo. Subalit kayo ay nakarating na sa katotohanan. Narito ay nakatutok lamang ang mga simbolo sa bundok ng Siyon
ang bagong Jerusalem, ang makalangit na lungsod ng Diyos na buhay. At kayo ay bahagi ng lungsod na yon. Nakisama kayo sa milyong-milyong mga anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos sa makalangit na santuaryo, ang tunay na iglesia ni Kristo, na ang mga pagkakakilanlan ay nakaimbak sa langit. Kayo ay nakarating na sa Diyos. Ito po ang patotoo ng banal na kasulatan sa mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Kasamaan niya sila ng milyong-milyong mga anghel na nagdiriwang sa harapan ng ating Panginoong Diyos doon sa langit. Sila po ang makapaninirahan doon sa bayang banal. Doon po sa tahanang inihahanda ng ating Panginoong Sukristo sa kanyang mga tunay na tagasunod. Ano nga po ba ang magiging uri ng pamumuhay ng mga taong makararating at makapaninirahan sa bayang banal? Pakinggan ninyo, at ganito ang pagtuturo naman sa atin dito po sa Isaiah 75:17 hanggang 19. Dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles, sa pagkakaliwat na po sa wika natin ito basahin, pakinggan po ninyo. Mataman ninyo ngayong bigyang pansin. Ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng naunang mga bagabag, kaguluhan at kirot ay mga bagay na lumipas na, dapat ng kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Umasa kayo sa aking nililikha. Aking lilikhain ng Jerusalem na gaya ng lubos na kagalakan. Aking lilikhain ang aking bayan na gaya ng dalisay na kasiyahan. Ako'y magagalak sa Jerusalem, masisiyahan sa aking bayan. Wala ng mga ingay ng pagluha sa lungsod. Wala ng mga pag-iyak dahil sa labis na pagtitiis o paghihirap. Ano po ang magiging uri ng pamumuhay doon sa bayang banal? Batay na rin po sa talata na ating binasa, doon anya sa bagong langit at bagong lupa na lilikhain ng ating Panginoong Diyos, doon anya mararanasan ng tao ang dalisay na kasiyahan. Isang kasiyahan na wala nang makapag-aalis sa tao. Bakit po tunay na kasiyahan, kagalakan ang mararanasan ng tao doon, sapagkat wala na anyang ingay ng pagluha doon sa lungsod na yon. Wala na anyang pag-iyak dahil sa labis na pagtitiis o paghihirap. Lahat ng pinagmumulan ng paghihirap ng tao, kalungkutan doon sa bayang banal, lahat ng mga bagay na yon ay hindi na po mararanasan ng tao. Kaya isang perpektong buhay, isang kagalakan na walang hanggan ang mararanasan ng mga taong makapaninirahan doon po sa bayang banal. Pero tandaan natin, ang mga tao po na makapapasok, makakapiling ng ating Panginoong Diyos doon sa bayang banal, sila po ang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Sukristo. Ang isa nga po sa mga aral na mismong itinuro ng ating Panginoong Sukristo na kanilang pinakinggan at sinunod ay ang pagpasok sa Kanya bilang pintuan sa paraang sila po ay napaloob sa tunay na iglesia ni Kristo. Ito po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Richard Ramos. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa. Iwanan yung dati niyang reliyon at umanib siya sa iglesia ni Kristo. Mga kababayan, mga mahal po naming mga tagapakinig, kailan po kaya natin dapat gawin ang pagpasok sa iglesia ni Kristo? Dapat pa po ba nating ipagpaliban ito? Ito pong pagtuturo mismo ng ating Panginoong Sukristo dito po sa Lucas sa 13:24 hanggang 27. Ganito po ang pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan at mailapat na ang pinto,
at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas at mangagsituktok sa pintuan na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagay pa sisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami't nagsiinom sa harapan mo at nagturo ka sa aming mga lansangan, at sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, magpilit anya tayo na pumasok doon sa makipot na pintuan. Alam natin, ang makipot na pintuang tinutukoy ng ating Panginoong Sukristo ay walang iba kundi siya mismo. Kaya ang tao ay binibigyan ng ating Panginoong Sukristo ng pagkakataon na makapasok sa Kanya. Pero kailan dapat gawin ng tao ito? Ang sabi po sa talata, habang iyong pintuan ay nakabukas pa. Sapagkat kapag ka nailapat na anya o naisara na yung pinto, magsisikatok ang mga tao, magpipilit na pumasok. Pero hindi na po nila magagawa yung pagpasok sa ating Panginoong Sukristo. Kaya doon na anya ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin na tinutukoy nga po dito ay ang pagkabulid ng tao doon sa dagat-dagatang apoy pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya habang may pagkakataon pa po, habang tayo ay may buhay pa, gawin na po natin ang isang matalinong pagpapasya. Magawa na po natin yung ipinagagawa ng ating Panginoong Sukristo. Pumasok po sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo para magkaroon ng karapatan sa pagpasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Tandaan din po natin ang mga tunay na Kristiyano na sa kanila nakalaan ang karapatan sa pagpasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Sila po ay mga kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Kaya nga po si kapatid na Richard ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Kaya po sa mga hindi pa po nakakadalo o hindi pa po kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, kayo po ay aming inaanyayahan na sana po magsuri din po kayo. Wala pong mawawala sa atin, kundi sa pagkakataon na mapagbigyan po natin ang mga magiging kasangkapan na gagamitin ng ating Panginoon Diyos sa pag-anyaya po sa inyo. Sana po ipagkalob niyo po ang inyong pagkakataon na sumama po, malaman, matutunan, at ganoon din po sana makasama namin kayo sa tamang paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos. Nawa po ay nakatulong ang aming ginawang paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri, at loobin nawa po ng ating Panginoong Diyos na kayo man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo sa pamamagitan ng programang ito na ipakilala namin kung sino po ang mga tunay na Kristiyano, mga lingkod mo po na pinaglalaanan mo ng karapatan para makapasok sa bayang banal na ipinangako mo pong pamalagian naming tahanan. Maawa ka nawa po sa mga nakinig ngayon na maging simula na po ito para lalo pa nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Kristo, at dumating din po ang pagkakataon makapagpasya po sila na umanib sa Iglesia ni Kristo. Panginoong Hesukristo, kahabagan mo nawa na patuloy kaming ipamagitan sama at patuloy na pagpalain lahat ng iyong mga hinirang. Ama, higit po sa amin, pakipagpala ang kapatid na Eduardo Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat, magalang na po naming ipinakikiusap sa iyo sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hanggang
din namin na kayo ay maliwanagan at magdamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.